Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Chinese President Xi Jinping, hinikayat ang mga Chinese envoy na bumuo ng Diplomatic Iron Army na magpapalakas sa kanilang foreign policy. Napansin kamakailan ang pahayag ni President Xi Jinping ng China na hinikayat ang mga Chinese envoy na bumuo ng isang Diplomatic Iron Army upang mapalakas ang kanilang patakaran sa ibang bansa. Layunin nito na palakasin ang impluwensya ng China sa internasyonal na larangan at protektahan ang kanilang mga interes sa soberanya at seguridad. Ayon kay President Xi Jinping, mahalaga ang pagpapalakas ng posisyon ng China sa global na larangan. Ito ay isang hakbang upang mas maisulong ang kanilang foreign policy at labanan ang mga tangkang pagpigil sa kanilang pag-unlad na ginagawa ng mga bansa sa kanluran. Sa pamamagitan ng pagbuo ng Diplomatic Iron Army, inaasahang madadagdagan ang impluwensya ng China sa iba't ibang bansa. Sa kabilang banda, nagpahayag din ng pagkadismaya ang Chinese Foreign Ministry sa pahayag ng AFP, Armed Forces of the Philippines, na nagmumungkahi na magtayo ng pasilidad sa Ayungin Shoal para sa mga mangingisdang Pilipino. Ayon kay Mao Ning, isang tagapagsalita ng Chinese Affairs, batay sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, DOC, na nilagdaan ng China at ng ASEAN countries, ang Ren Ai Jiao, kung saan kasama ang Ayungin Shoal, ay dapat panatilihin na hindi tinitirahan at walang pasilidad. Hindi nag-aalinlangan si Mao Ning sa pahayag na bahagi ng teritoryo ng China ang Ayungin Shoal, kahit na ito ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at saklaw ng Bayan ng Kalayaan sa Palawan. Ang mga pahayag na ito ni Pangulong Xi Jinping at ng mga opisyal ng China ay nagpapakita ng kanilang malakas na paninindigan sa kanilang posisyon sa mga isyu ng teritoryo at patakaran sa internasyonal na larangan. Ito rin ay nagbibigay ng panibagong hamon sa ugnayan ng China at iba pang mga bansa, partikular na sa usaping pang-ekonomiya at pang-seguridad. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.